Kasama na po natin si Senator Sherwin Gatchalian para sa ating mga followers sa Facebook ay nasa Zoom din po natin si Yes, Senator live via Gatchalian. So Zoom. makikita ninyo. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak kahit kanina lang kita binulabog. Good morning, sir. Thank you, Nympha at Isa. Maraming salamat rin sa pag-imbita. Thank Good you. morning po. Ayan, bagong simba si Okay. Senator. Sir, una sir, gusto namin kayo tanungin tungkol doon sa 2026 budget. Kayo daw magiging Finance Committee Chairman Yun, no? at saka po sa impeachment. Pero ito muna, quick reaction lang po, Senator, kasi tama ho ba, isa kayo sa authors nung controversial ngayong SEMEPA na pinag-ugatan po noong kumalat na bali-balita na tatax daw po yung mga deposito sa bangko ng 20%. 20%. Oo. Senator, your thoughts po dito? Well, Nympha, hindi naman to controversial dahil wala namang pinataw na bagong buwis. In fact, binabaan pa nga yung mga buwis sa stock transaction tax, binabaan rin sa pagbibili ka ng mutual funds o mag-i-invest ka sa mga produkto ng bangko, yung tinatawag nating UITF, tinanggal na yung mga DST doon. So, ibig sabihin, kung ikaw ay mag-i-invest sa stock market o bibili ka ng mga produkto ng bangko, wala nang buwis na pinapataw. Yung lumalabas, nakita ko puro fake news. In fact, lahat itong mga sunod-sunod na paglabas ay mga fake news na parang tinatakot nga yung ating mga kababayan at pinilin lang yung ating mga kababayan. Kaya maganda na nag-issue na ng statement ang DOF para klaruhin itong issue na ito. So, ang ginagawa dito po, pantay-pantay na yung tax kung gaano man kabilis o katagal yung deposit sa bangko, di ba, o time deposit. At tawag dito, hindi totoo na itatax ng 20% yung mismong deposit. Hindi totoo yun. Talagang walang sa buong mundo, walang ganun na pagtatax, no? Kaya talagang, meron talagang sinasadya talagang linlangin at i-confuse yung ating mga kababayan. Hindi totoo yung mga lumalabas. Fake news talaga yan. Para sinadya na pakalat yun, minali talaga pagkakataon para birahin either si Pangulong Marcos ang administrasyon Or niya si Secretary Ralph Recto. Opo. Pero yun nga po, Senator Gatchalian, para na rin po sa para mas maunawaan ng ating mga kababayan itong SEMEPA na to, ano nga ba yung mga benefits nito bukod po doon sa sinasabing magiging pantay-pantay or patas na, di ba? Nympha, at Isa, nakita kasi namin na yung mga kababayan natin, kung meron silang gusto nilang mag-invest sa stock market, napakamahal. Ang charge ay 0.6%. Ito yung tinatawag na stock transaction tax. Ngayon, kung bibili ka ng mutual funds, let's say gusto mo mag-invest rin sa mga mutual funds na tinatawag natin, meron ring documentary stamps. Kaya ito tinanggal na lahat para yung mga kababayan natin na gustong pumasok sa stock market at gusto mag-invest sa mga mutual funds ay mas mura sa kanila at wala na ngang DST, no, doon sa mga ibang produkto na ito. So ang gusto natin ngayon, maging abot kaya ito sa mga ordinaryong mamamayan natin. Ngayon kasi pag sinabi mong stock market sa mga mayayaman o sa mga nakakaalam lang ito. Pero nung natatandaan ko, nung pumunta ako ng Hong Kong, Singapore, ultimo mga taxi driver, ultimo yung mga utility persons, nakikita ko nag-i-invest sila sa stock market dahil nga mas malaki ang kita at mas maganda yung oportunidad. So dahil nga mahal yung tax na ipinapataw, yung mga ordinaryo natin mga kababayan hindi nakaka-invest sa stock market. Kaya binabaan to. In fact, gusto ko nga sana tanggalin na kasi sa ibang mga merkado, wala silang stock transaction tax. Kaso lang nga, malaki yung magiging kawalan sa revenue o sa kita ng gobyerno. Kaya ginawa nilang from 0.6 to 0.1. Siguro dito po sa issue na ito, kailangang na lang pagbutihin ng Department of Finance pa yung information dissemination sir. Correct. Nag-commit naman kanina yung DOF. Oo, talagang lang, may sinasadya kasi dahil nakita ko talagang completely fake news, no? At sunod-sunod siya, kaya nakita ko meron talagang mga taong nagpapakalat nitong fake news. And then, sir, pag-uusapan na po yung this early, yung panukalang batas tungkol sa, magiging panukalang batas para sa budget natin next year. 2026 Ang national sinasabi budget. po, kayo daw po ang PPCL ng inyong mga kasamahan na maging chairman ng Committee on Finance. Una muna, sir, kasi
para sa kabatiran ng mga listeners, viewers natin, yung Committee on Finance yan talaga ang punong abala sa annual budget ng gobyerno. So sir, tama ho ba yun? Sa inyo ho malamang-lamang mapunta yung Finance At ready na ba Committee? kayo? Ayaw ko pangunahan yung mga kasamaan, nakakahiya naman, baka meron silang ibang napipisil o ibang naiisip. Ayaw ko muna pangunahan. Total, kulang-kulang isang linggo na lang ay magbubukas na ang bagong kongreso at doon na natin malalaman kung sino yung mga magiging chairman ng iba't ibang committee. Pero kayang-kaya ni Senator yan. Pero ito, Senator, so ito po, so abangan ho namin yan. Senator, kasi nung nakaraang linggo, ang nakaagaw po dun sa pansin namin ay yung pong statement ng Malacanang, particularly ni Budget Secretary Amena Pangandaman, na yung pong mga agencies, sinabihan na kung anong ibigay sa kanila ng gobyerno, ng executive, wag na manghingi ng dagdag pa. Kasi pag nanghingi sila ng dagdag, nandun yung ano kasi, di ba, yung opportunity na mamamanggel yung budget. Sa iba, ang sinasabi, ito yung pagkakataon, magpasok na naman ng pork barrel. Insertions. So anong tingin po ninyo dito, Senator Gatchalian? Well, Ninfa, pag nagsasubmit ang executive ng kanilang budget, ibig sabihin ito yung kanilang budget na nakikitang makakatulong sa ating mga kababayan. Ito yung magiging pinaka-effective at pinaka-efficient na budget. At tawag nga nito President's Budget, no? Dahil sa ang pulot dulo nito ay presidente rin ang mag-i-implement nitong budget. Pero kasama na sa proseso ng pagbabalangkas ng budget, yung pagtitingin ng mga mambabatas kung itong mga proposal nila ay tama ba, itong mga proposal nila ay episyente ba. Ito yung tinatawag natin power of the purse. No? Kaya ang Kongreso at Senado meron talagang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas na bawasan o iurong yung mga budget sa loob ng yung National Expenditure Program. Pero lilinawin ko, itong pag-urong dapat pinag-uusapan to. No? Hindi pwede lang gusto ng Kongreso, gusto ng Senado, uurungin nila yung budget. Dahil pag naglipat ka ng budget, pag nagdagdag ka ng budget sa isang department, magbabawas ka ng budget sa isang department. So, baka magkaroon ng problema naman kung nagbawas ka sa ibang department. Kaya itong pagbabalangkas, importante na coordinated to sa executive side at pinag-aaralan mabuti, no, yung pagbawas at pagdagdag sa ibang departamento. Okay. So yung pong yung direct hinahanap ko kasi yun yung mismong sinabi ni Secretary Pangandaman. So yung directive na yun o reminder sa kanila na wag na kayong manghingi ng dagdag, ito na yung kung ano yung inilatag ng Malacanang. Sa kanila po yun. Kayo sa Kongreso, particularly kayo sa Senate, nasa inyo pa rin yung poder na tapyasin kung ano yung hindi nararapat na makikita ninyo at padagdagan kung kailangan. Actually, Ninfa, yung statement yan, dapat sila sa executive mag-usap. No? Dahil sila yung magkakasama dyan eh. No? At nagkakaroon kasi ng, to be honest about it, ito nakikita niyo naman sa hearings, nagkakaroon kasi ng mga pagkakataon na yung executive, let's say, isang department, sasabihin, Senator, kulang kasi kami ng ganito. Gusto namin ganito. Gusto namin magpatayo ng ganito. Gusto namin magpatayo ng ganito. So, yung kami sa Senado, dahil gusto namin makatulong, ay naghahanap kami ng paraan para makatulong dito sa executive. Pero, ang importante dito, kaya nga sa akin, Ninfa, importante dito yung tinatawag ko budget discipline. Dapat may disiplina sa hanay ng executive. Ibig sabihin, sila pag-usapan nila kung ano yung pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. At pagdating sa legislative, dapat may budget discipline rin. Hindi pwede rin nagkakaroon bigla ng mga programa na hindi nag-uusapan. Pero Yun kasi na nga. sabi ni Secretary Pangandaman, sana daw hindi na humingi ng dagdag kasi very tight yung budget at saka to prevent insertions. Well, para sa akin, yung mensahe, importante rin na manggagaling sa ating Pangulo dahil siya ang may control ng buong executive branch. So, ang ibig sabihin na ang Pangulo, kung binigyan ng direktiba yung kanyang mga secretaries at iba't ibang departamento, makikinig yung mga yon. No? So, importante, again, babalik tayo sa disiplina eh. Apo. So, disiplina, kung ako yung secretary, dapat may disiplina ako na
wag nang palakihin yung aking budget o dapat gastusin ko ng mabuti yung budget natin. Dahil importante rin yan sa pagtitingin kung epesyente yung budget o hindi. Opo. Senator Gatchalian, kasi para nga daw po ma-prevent yung insertions at iba pang mga intriga, si Speaker Romualdez po, Martin Romualdez, ang sabi niya, open BICAM, 'di ba? Buksan yung Bicameral Conference Committee kapag mag-uusap na yung Senado at Kamara para po sa 2026 national budget at sa mga susunod pang budget. Kayo po ba open po kayo sa ganoon? Isa, dadagdagan ko pa yan. No? Kung ako, pati yung GAB, yung General Appropriations Bill, dapat i-post yan sa website. Sa ngayon kasi hindi pinopost yan eh. At kaya bulag yung taong bayan pagdating sa kung ano ang sinusumite ng House of Representatives sa Senado. So kung ako, dapat i-post yan ng House of Representatives sa website. Yung committee report ng Senado dapat rin i-post. At yung third reading version ng Senado dapat rin i-post. Para nakikita natin yung takbo na nasusundan ng mga taong bayan kung ano yung napapalitan, ano yung nadadagdag, ano yung pinal na yung final version ng General Appropriations Act. Yung GAA kasi yan, pinapublish yan ng Office of the President. Pero yung from NEP to GAB, yung gitna nito, Opo. hindi napapublish, dapat i-publish rin yan para nakikita ng taong bayan kung ano yung takbo ng budget. At yun na nga, no, hindi natin maaalis rin, sa aking experience, hindi natin maaalis yung amendments na tinatawag natin. Dahil meron talaga mga kaso Opo. na hindi ginagastos ng agency yung pera nila pero hingi ng hingi. Yan ko kayo na halimbawa, ako subcommittee chairman ako ng energy sector. At sa aking karanasan, ang daming beses namin nahuhuli na hingi sila ng hingi ng pera pero hindi naman ginagastos. Sayang yung pera, natetenga lang at hindi na-utilize. So madalas yan binabawasan ko at linalagay ko sa ibang mga mas importanteng aktibidad. Naku, interesado ako dun sa sinabi ni Senator na i-publish yun. Yung Yun, General correct. Appropriations Bill po kasi mga kapuso, yun yung manggagaling sa Kamara. Yes. Yung magiging GAB 1 yun. Tama. Pagdating sa Senado, yun yung GAB 2, hindi GAB. Tama. Or third reading version para mas madali. Third Ayun reading. po, correct. Third reading version ng Senate. Tapos yun, magkakaroon ng Bicameral Conference Yes. Committee report. Ayun. So, So, na kasi kahit na i-BICAM mo, pero Opo. hindi mo naman alam yung sinumite ng GAB, ng House, ano yung final third reading version, hindi mo rin masusundan kung ano yung mga nasingit. ano yung takbo, yung takbo ng budget. Opo. Sir, ito po, yung sa impeachment trial, sa impeachment court daw po, ang sabi ni Senator Joel Villanueva, merong mga pag-uusap na i-move instead of June 29 kayo mag-convene ay August 4. Kasama po ba kayo doon sa tinutukoy na 4 to 6 na senators na sumang-ayon na daw dito? Honestly, hindi ko pa siya nakakausap dito sa issue na ito. Pero kung July 29 to August 4, parang nakikita ko naman na hindi naman malayo yung petsa. Tsaka pag-convene kasi natin, 'di ba? Pag-convene ng SONA, pangalawang araw magpipilian ng committee, pangatlong araw mag-organize. Kaya meron talagang mga administrative matters ang ginagawa ng Senado. So hindi naman malayo from July 28, no? So na until August 4, no? Hindi ho ba kasi nagkakaroon nun ng duda, hindi ho ba parang may hinihintay ang Senado? Bakit paurong ng paurong? Hindi ba hinihintay yung ruling ng Supreme Ng Court? Supreme Court. Hindi ko alam kung magkakaruling nga ang Supreme Court eh. Medyo nagulat rin ako na nagkaroon ng movement, no? Nagpadala ng mga sulat. Opo. Kasi matagal yang walang movement, no? February final, pero ngayon lang July nagkaroon ng movement, no? Hindi ko alam kung ano yung magiging aksyon ng Supreme Court. Opo. Opo. Pero kung kayo Yeah. po yung tatanungin, Senator Gatchalian, dapat bang makaapekto ito sa magiging galaw ng Senate Impeachment Court? Kasi bagamat ng ibang tao, ibang mga, halimbawa sa House Prosecution Team, ang kinakatwiran nila, wala naman TRO. So dapat mag-push pa rin yung impeachment trial. Isa, mahirap sagutin yan, no? Dahil ako nakikita ko baka lumabas yan sa first impeachment hearing namin o itong pagbalik ng impeachment hearing. Baka lang i-raise rin yan ng defense, no? O maging issue rin yan. So ayoko muna sabihin ko ano yung aking
pananaw Opo, dyan opo, dahil I magiging understand po. konektado ho rin yan sa boto natin kung magkakaroon man ng boto. Mm-mm. Pero Senator, sa inyo po ba, yung impeachment court existing sa ngayon, hindi na issue yung Yes. jurisdiction? Yes. Hindi existing, nag-convene na, ito, klaro ito. No? Apo. Nag-convene ng impeachment court, buhay na siya. Padala ng mga summons na, so tumatakbo na yung proseso. Pero meron nga ganitong mga issue na lumalabas. At nagkaroon din ng requirement ang impeachment court. Yung dalawang requirement. Una, yung dalawang certification. No? Una, yung certification kung constitutionally compliant. At pangalawa, kung interesado pa ang Kamara sa pagpapatuloy nitong impeachment. So itong dalawang certification. Yung pangalawang certification, mabibigay lang nila pag nabuo na ang Kamara. Hindi pa buo eh. Aha. Nabuo na sila, magkakaroon siguro sila ng resolution ulit at ibibigay yan sa Senado. So, sir, ibig sabihin, pag nakakomply po ang Kamara, so magko-convene na po kayo, dapat diretso paglilitis na. Wala nang Pero, i-entertain. Opo, wala Tama, nang diretso na yan, Nympha, diretso na yan. Kasi yun lang yung dalawang hiniling sa House of Representatives, yung dalawang certification na yun. Yung pangalawa, mabibigay lang nila pag nakapili na sila ng speaker, nagbuo na sila, at I'm sure mag-a-appoint ulit sila ng bagong prosecutors dahil magagawing kongreso. So, yun ang magiging action. So wala na po dapat i-entertain na motion to dismiss galing sa fellow senator. Motion to dismiss dahil sa jurisdiction, ano pa pumumong dahilan? Again, Nympha, mahirap sumagot yan kasi magiging pag sinagot ko yan siguro parang ano na yun, parang boto ko na rin yun, ano. So baka ma-preempt kung ano yung magiging action natin. Opo. So ito sa mabilisan lang. Kung halimbawa po kung mag-impeachment trial o hindi, yun ho bang mga issue doon sa confidential funds ng Vice President, pwede niyong ungkatin sa budget deliberation? Kasi pag-usapan pa rin po ang Yes. budget ng OVP for 2026, sir. Yeah, sa alam ko itong 2025 wala ng confidential funds ang OVP at ang Department of Education at marami ring mga ahensya tinanggalan na ng confidential funds at we have to give credit to Senator Pimentel kasi siya talaga yung unang nagbukas nito, natatandaan ko nung Pero I mean, sir, pwedeng balikan, tanongin, nasaan na yung report ninyo tungkol dito? Hindi natin mapipigilan yung mga senators natin humingi ng report. Yung report na yon, sinasabit yon sa Senate President. So lahat ng opisina na merong confidential funds, including Office of the President, Office of the Vice President, iba pang opisina, mandated by law sila mag-submit ng report to the Senate President. At doon natin pwedeng hingiin o pwedeng hingiin ng mga senador sa Senate President kung ano yung report. Pwede rin silang humingi ng COA report kasi duty bound rin ang COA to audit itong mga confidential funds. Ng lahat ng opisina, hindi lang ito limitado sa OVP at Ayun. With that, sir, maraming salamat po. Thank Sa you so ulitin. much Thank you, po. sir. Thank you. Thank you. Ingat po palagi. Maraming salamat. Salamat po. Si Senator Sherwin Gatchalian po ang ating nakapanayam. O siya, Parang first time ko siyang Hilingan, walang pinoprotektahan.